para ma-preserve din yung balanced ecosystem. Kasi kapag nire-reintroduce po kasi natin yung mga animals sa wild, tumataas po yung fertility rate po nila. Sa ganon, mas marami silang na-produce na offspring kapag nasa wild po sila. Noong June 2009, isang grupo ng mga crocodile conservationists sa pangunguna ni Boy Ignacio ang nagpakawala ng buhaya sa isang sapa sa Davao. This is a depression. Dito ang water level, so kaya medyo marshy, parang swampy yung lugar. Dito namin i-release yung crocodiles. Itong tubig na to, maraming isda. Yung survival niya dito is, ang diet niya isda. Kinakain niya yung isda, tsaka yung mga daga sa palayan. At ngayong taon, muli sila magre-reintroduce ng Philippine crocodile sa natural habitat nito sa Davao. At mapalad akong maimbitahan na makibahagi sa kanilang gawain. Nandito naman tayo ngayon sa isang 3,000 square meter property. Ito ay parang semi-wild enclosure kung saan maraming mga Mindorensis o Philippine crocodile na nakakawala. Kasama natin si Mr. Boy Ignacio, may-ari nitong facility na to. So ang sinasabi mo, may mga buhaya rito na pag-alagala lamang habang nakatayo tayo rito. Meron po. Ilang buhaya nandito ngayon? 11 crocodiles. Pwede tayo maghanap? Pwede tayo maghanap. Lika. Ito, may isa rito. Lika. Hindi natin masyadong lalapitan dahil ito yung walang tali at medyo baka tayo ma-injure, ano? At tandaan po natin, ito po ay semi-wild crocodile at ito ay talagang pag-alagala lamang dito. Natutulog siya ngayon dahil medyo mainit ang araw ngayon at nagtatago siya sa ilalim ng dahon para lumamig ang kanyang katawan. Subukan natin hawakan at tingnan natin kung anong magiging reaksyon nito crocodile na ito. Nakita niyo kung gaano kabilis gumalaw itong mga crocodile na to. Mas mabilis ito pag ito'y nasa tubig. Pero alam niyo ba na kahit nasa lupa, mabilis pa rin tumakbo ang mga crocodile? Sila'y maaaring tumakbo ng hanggang 14 miles per hour. Halos kasing bilis sa isang Olympic runner sa isang marathon. Kaya kaya ka pa rin lang sunggaban kahit sila'y nasa lupa. Tingnan natin gaano kabilis tumakbo ang buhaya pag ito'y nasa dry land at wala sa tubig. Akala ng marami ang mga reptile ay hindi gumagawa ng